Maligayang pagdating sa ating Christmas Eve celebration. Simulan natin ang ating pagsamba sa ating Diyos na nagpapalaya at nagbabago. Ilalagay natin ang mga simbolo ng buhay at gawain upang itayo ang altar ng Diyos. Simulan na. Magsitayo po tayong lahat habang ginagawa po ang ating altar. Sinisitihan namin ang kandilang ito, ang simbolo ni Kristo mismo na siyang ilaw ng sanlibutan. Habang pinapailaw namin ang kandilang ito, naway ang liwanag nito ay magpalalim ang aming pangako na magbigay liwanag sa madilim na mundo, kahit na nangangahulugan ito ng pagtiis sa pagtulusan ng aming mga tao. Pinapatong namin ang banal na Biblia ito, na aming pinaniniwalaan bilang isang tapat at inspiradong saksi. Pagpapakayalan ng Diyos sa pamagitan ng Jesucristo at sa kasaysayan upang magbigay liwanag, bumabay, matuwid at magpatibay sa mga pananampalataya sa kanilang pananampalataya at saksi. Ilagay ang Biblia sa altar at bubuksan. Ipinakikita namin ang cross na ito bilang simbolo ng sakripisyo at tagumpay. At upang ipagtala sa akin ang ating mga sakripisyo para sa taong mahal na mahal ni Jesus at para sa iyakan ng tagumpay ng Diyos laban sa lahat ng kapangyarihan ng kamatayan na nakapaligid sa atin at sa ating pagtatrabaho sa pagkinaho sa gawain ng Diyos upang gawing bago ang lahat ng mga bagay. Papalo ko sa Inilalagay namin ang mga bulaklak na ito upang
ay pong lahat, ngayon ay sama-sama tayong sumamba sa Panginoon na may galak sa ating mga puso, na isinasa-isip na ang pagsamba at trabaho ay isa. Magpatuloy po tayo sa pag-awit ng ating paniwalang awit. Prinsipe ng Kapayapaan, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong gabi upang kayo po magpalas sa gawain namin ngayon at nawa po ay gawain ito ay patuloy na magpalago sa ating buhay espiritual. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang bawat gaganap sa gawin ito upang lahat ng makikita at isasagawa namin ay magkakaroon sa inyo. Ito po ang dalangin namin sa inyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Tinatawagan po natin ang pamilya ng ating kapatid na Romel Atalia para sa pagsisili ng almila. Habang sinisindihan natin ang mga kandilang ito ngayong gabi, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa pag-asang Kanyang ibinigay sa atin, sa kapayapaang Kanyang ipinagkaloob, sa kaladakang ibinubuo sa ating mga puso, at sa pag-ibig na tumutulo sa atin at nagpapakita ng daan na ating tatahakin. Tugon po ng bayan, pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Apat na kantila, apat na pangako, na patuloy na inihahandog sa atin ng Diyos. At lahat ng ito ay naahayag sa isang kandilang sisisihan natin ngayong gabi, ang kandila ni Kristo.
Kay Kristo matatagpuan natin ang liwanag at ang buhay, at ang lakas ng loob na maging katulad niya, tumutugon sa kanyang panawagan at sumusunod sa kanyang mga yakap. Mga kapatid, sa ating paglapit sa Diyos sa gabi nito, alalahanin natin ang kanyang kababaang loob at pagmamahal na pinapahayag sa pamamagitan ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus sa isang payang sausawan. Tayo rin ba ay may pusong mapagpakumbaba gaya ng sausawan? O baka ang ating mga puso ay puno ng yabang, galit, at pagmamataas? Manalangin tayo ng kaibig upang humingi ng tawad at tanggapin ang walang hanggang awa ng pagmamahal ng Diyos. Sa ating paglapit sa Kanya ng pagpapaunga, tulad ng sasaba na kaya, ngunit handang magbigay ng tahanan sa isang nakapigtas. Tayo ay Kanyang pinagkatawa. Tanggapin ninyo ang Kanyang kapayapaan at bagong buhay sa lahat ng may pusong nagsisisi at humihingi ng kapayapaan. Tayo po ay sandalin tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng mga nakilala. Mula po sa mga inilupas sa ulang kamanala, ang talataanan sa pagbusyang hanggang sumunod po ang ating mga babasa. Hindi nagtagal at si Maria nagmamalaging pumunta sa sambayan sa bulundukin ng buwan. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapuan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga bahay at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig mo ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Awitin po natin ang Gloria Patri.
makakasaksi ng kakaibang mensahe sa gabi ito mula sa ating guro ng iglesia. At ihanda po natin ang ating mga pakinig, puso at isipan para ating patuloy na maramdaman ang iwan ng Diyos. Now we introduce you to a major youth seasonal work by Heather Sorensen. Little Lion, Little Lamb is composed in a pleasing blend of traditional and blended choral stylings, weaving the historic symbolism of both the Lion of Judah and the Lamb of God into the Christmas story. Lord
Lion of Judah. Lamb of God. These two names of Christ seem to be so contradictory in character, and yet they beautifully describe how our Savior relates to us, without either opposing or diminishing the other. The lion symbolizes strength, fierceness, protection, and kingliness. He is a regal ruler and defender, a seasoned warrior. We first hear prophecy of the Lion of Judah in Genesis 49, when Jacob, later renamed Israel, came to the end of his life and gathered his 12 sons to his side. In this meeting, Jacob spoke to each of them in what can best be described as poetic prophecy, telling each son the future of his family tribe. Zebulun would dwell by the sea and provide haven for ships that passed by. Although one of the smaller tribes, many judges would come from the cunning family of Dan. Joseph would be highly blessed and fruitful in spite of those who meant him harm. Jacob went on to say that Simeon and Levi were like 2 peas in a pod, hot-tempered and always ready to fight. This did not please Jacob, and he told how their tribes would one day be scattered for their lack of self-control. Asher. One day, Asher would become wealthy and famous for his culinary skills. His candies and sweets would be known to kings and dignitaries. The tribe of Gad would become the soldiers, and Issachar would be the salt of the earth, blue-collar farmers who tilled their soil-rich land. Naphtali. Naphtali would be fierce lovers of freedom, gentle to their friends, formidable to their enemies. The list went on for each son as Jacob spoke of things that only God could have shown him. And then he came to his son Judah. Judah, you are a lion's cub, and the king's scepter shall never leave you. One day your brothers will honor you, and the nations will obey you. As prophecy unfolded, Jacob's words about each tribe came to pass. And as the children of Israel became increasingly oppressed by sin and by their enemies, they became desperate for their Lion of Judah, their defender, the Holy One who would heal their spiritual diseases and bind up their brokenness. Much like the children of Israel, sometimes we wait for God to step into our lives, into our complicated situations, and into our wounded hearts. We wait for him to deliver us. Maybe you are in a time of waiting. You have already welcomed the Lion of Judah into your life, but there are areas that are still broken. Be encouraged. Just as the Lion of Judah would come at the perfect anointed time, he will also come to us and deliver us from evil. And so, we wait. Every dream that's done with you
watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Who's the little baby? Jesus. Sleeping on the meter. Here he comes to free us. Oh yes. The Savior of the nation. Jesus the King. Who's the little baby? Jesus. Sleeping on the meter. Here he comes to free us. Oh yes. The Savior of the nation. Jesus the King. Little lion. Little lamb, In Old Testament times, the lamb was a symbol of innocence, purity, peace, gentleness. a sacrificial substitute. Pagan kings would often send lambs as a peace offering to their enemies, literally a payment of peace, as seen in the first verse of Isaiah 16. And so, through our little Christmas lamb, this symbolism became reality when Christ was born. He offered us innocence before God through his sacrificial substitute. He was born to be the payment for our peace with God, because he himself is the Prince of Peace. During the Christmas season, we often repeat the angel's proclamation of peace on earth. We sing the phrase in well-known carols. It is stamped on the greeting cards we send our family and friends. It is painted on the ornaments we hang on our tree. And yet we recognize the irony, because the world seems to be less at peace now than ever before.
Our communities, our cities, the nations of the world are continually at odds with each other. Individuals are not at peace, often at war with themselves. Families are not at peace. Even believers who have the Prince of Peace struggle to find rest in their souls. So, where is this peace that was promised? The peace the angels proclaimed to the shepherds. Where do we find that? If we are looking at our circumstances, we will not find peace. If we are looking to others to help create the peace we desire, we will be disappointed. If we seek this peace in our government through elected officials, we will become disillusioned at best. The peace that was offered is peace with God, a bridge where there once was a divide. We can have peace from our past because of a substitute lamb. We can have peace in our circumstances because this Lamb dwells within us, and He is our peace on earth.
the moment of Christ's birth, everything changed. We were given a warrior lion who would fight for us so that we can have peace with the Father. At that moment, we were given a lamb who would substitute himself so that we can claim the riches of heaven. And from that moment, nothing was the same. Everything became new. How do we respond to this gift we've been given? We join the angels and the shepherds and the generations of people who believe, and we lift our voices. We lift our hearts to offer praise to our lion, our lamb. Our King. I will praise the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Who made heaven and earth, the sea, and all that is in them, who keeps faith forever. Who executes justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord sets the prisoners free. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord will reign forever. Your God, O Zion, to all generations. Praise the Lord.
maging gabay din natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi lang ngayong Pasko. Sa pagpapatuloy po natin, sa pagsilang ni Jesus sa sabsaban, naisilang din ang ating pag-asa. Pasalamatan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ating itapo, pangako at handog. Usapan ko po si Kapatid na Ezra na siya magpipong ng handog. Patuloy ang ating pasasalamat, Panginoon, sa mga biyayang pinagkakalob sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang ito na patuloy na ibabalik sa inyo. Kawangan po, Panginoon, ay patuloy na pagpapalain ang bawat isa sa ang araw-araw na pamumuhay upang kami po, Panginoon, ay patuloy na makapagpasalamat po sa inyo. Po ang dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Reading po natin po basta. Tayo po, unahin mo natin. Galing nga o Diyos, na kung paano ang walang hanggang kapangyarihan ay sa iyo. Kung paano Panginoon ay kumikilos
Salamat Panginoon sa panahon ng pagkakataon ng ikaw ay nabigyan namin ng pinakamataas na tuloy para naman at kasama ng ikaw o Diyos. Na ang aming gawain ay isang magtagumpay ng kayo na alay namin sa iyo. At kami nagtitiwala, kami nananampalataya kung saan narating mo, nakita mo ang aming gawain kung saan ay para sa iyo lang. Kapag sa iyo ang pinakamataas na papulit para lang. Dalangin din po namin Panginoon ang aming mga mahal sa buhay na kung sila nasa loob ng tahanan. Nasa iba't ibang dago sa iba't ibang katahilan ng mga tuloy na kapatid gawin ang mag-iinit. Dalangin din po namin Panginoon kung paano ang gawain ito ay ikaw ang nagbigay sa amin ng talento, ng kakayanan, ng kaalaman, palakas at ng pagpatuloy o pagpatuloy. Wala kaming magagawa at ikaw ay pagpatuloy sa amin. Kaya Panginoon, sa aming pag-alaala ng iyong dakilang pagkataan patuloy o Diyos na aming pinadaas, ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan at patuloy ka o Diyos na kung paano sa araw ng bukas ay higit ka pa na kung saan ay mangusap at patuloy o Diyos na mararanasan namin ang iyong banal na presensya. Dalangin din po namin pangalawa sa pagbalik ng mga kapatid sa kanikulo ng tahanan pansamantalang pagpapahinga upang gumawa sa kamuran ay patuloy o Diyos na ikaw ang mag-iingat at gigisingin mo sa kinabukasan ng mga kasapatawan at ligtas ang mga anang ng Diyos. Dalangin po namin patuloy na ikaw ang siyang wapala at patuloy o Diyos na kasama namin sa lahat ng panahon at sa lahat ng bukuran. Salamat din Panginoon sa mga kapatid na kung saan ay kasama namin kabalikan namin upang patuloy o Diyos na alaya ng pinakamataas na pupuli. At dalangin po namin Panginoon kung paano ang iyong kapahayagan ng kababaang loob na kung saan ay pinamalas mo na kung saan doon ka na hinday sa abang sapsaban ay patuloy din o Diyos na sumaamin at ang kababaang loob upang abulin pa ang higit na nangangailangan ay patuloy o Diyos na aming minisang umupan. Kaya o Diyos, aming walang hanggang pupuri at pasalamat sa iyong dakilang pangalan. At dawa ay patuloy mong gamitin ang iyong mga lingkod upang pagkaloob ang iyong basbas at ang iyong badan ng Diyos. Sa kaniya ng kapag-iingat sa iyo upang hindi kayo magkasala, makapagbibigyan ng mga kagalakan sa kanyang kabuhatin si isang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo sa kanyang kapurihan. Kadagdagan ng kapangyarihan mula po ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa aking lahat at sumating patuloy ng Panginoon.
Okay. Nagkakaroon po tayo sa exciting part. Ating, hindi pa kasama, ano tayo? Pero bago lahat, gusto muna patiin ang ating UCC PCC Choir sa kanilang magaling at napakaganda performance. Okay, bigyan natin sila ang isang malakpak. Maraming salam, isang malakpak lang. Ay, maasang pagkanabi, maalam ko ba rin eh. Okay. Congratulations sa inyo lahat sa inyong magandang performance. Okay? Dadalo tayo sa ating gift giving. Yung mga buhat gusto. Chester, sila, Tristan, sila, ano. Okay na rin yung mga ano. Kaya, ako yung gusto rin muna yung mga, ganun nila yung mga nasa kabila. Yung mga lutbang, yung mga ham at saka spaghetti. Kaya, habang sila ay nagbubuhat, mag-announce na tayo ng winner. Kailangan ko bang i-announce? Ha?